isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miati Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today our devotion talks about the Spirit regenerates dead sinners. And our scripture is all about Titus chapter 3 verse 4 to 5. So NA version, but when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. So He saved us through the washing of birth and renewal by the Holy Spirit. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay tumutukoy sa dakilang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag sa ating kaligtasan. So, ito ay malinaw na nagpapakita na ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa awa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay muling ipinanganak at binago, kaya't nagiging bagong nilalang tayo sa harap ng Diyos. So, ang gawa ng Espiritu Santo ang nagbibigay buhay sa ating espiritual na patay na kalagayan at ginagawang mga anak ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is we are spiritual dead in our sins. So, tayong lahat ay likas na makasalanan at hiwalay sa Diyos. So, bilang mga patay sa espiritu, wala tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili at kinakailangan natin ng espiritu ng Diyos para muling mabuhay. So, second is the Spirit regenerates us through rebirth. So, ang banal na espiritu ang nagpapasimula ng ating bagong kapanganakan, binibigyan tayo ng bagong buhay at binabago ng ating puso. So, sa pamamagitan ng pagbabagong ito, tayo ay nilalapit or nalalapit sa ating Diyos. So, last teaching is the Spirit makes us children of God. So, ang gawain ng Espiritu Santo sa ating kaligtasan ay hindi lamang pagbabagong loob, kundi pag-aampon sa atin bilang mga anak ng Diyos na nagbibigay sa atin ng bagong pagkakakilanlan bilang bahagi ng kanyang pamilya. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is preach the gospel faithfully. So, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at pagbabagong loob sa pamamagitan ng banal na espiritu sa lahat ng tao dahil sapagkat tanging makapangyarihan ng espiritu lamang sila muling mabubuhay. So, second is pray for our loved ones and friends. So, dapat natin ipalalangin ang ating mga mahal sa buhay at kaibigan na ang banal na espiritu ay magtrabaho sa kanilang mga puso upang sila ay muling ipanganak at makasumpong ng bagong buhay kay Kristo. So, last application is pursue the leading of the Spirit. So, patuloy na sundin ang patnubay ng banal na espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay upang tayo ay lumago sa pananampalataya at magbunga ng mga gawa ng katwiran. So, dadako na tayo sa ating last part. And our last part, which is discussion. And our discussion talks about what is the importance of understanding the role of the Spirit in our rebirth. So, para sa akin, ang pagkakaintindi sa papel ng Espiritu Santo sa ating muling kapanganakan ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay sa atin ng tamang pananaw sa ating kaligtasan. So, nauunawaan natin na ang ating kaligtasan ay hindi resulta ng ating sariling mga gawa o kabutihan, kundi ng walang hanggang biyaya ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng banal na espiritu. So, sa ganitong pagkakaunawa, nagiging mapagpakumbaba tayo at puno ng pagsalamat dahil alam nating hindi natin ito maaaring makamit nang walang pagkilos ng Espiritu sa ating buhay. Siyempre, bukod pa dito, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng bagong buhay at kakayahan na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, kapag nauunawaan natin ang kahalagahan ng Espiritu sa ating espiritual na muling pakapanganakan, natututunan nating patuloy na umasa at sumandig sa Kanya sa ating paglago bilang mga Kristiyano. So, nagbibigay ito sa atin ng tiwala na ang pagbabago sa ating buhay ay bunga ng patuloy na gawain ng Espiritu Santo sa ating buhay, puso, at isipan.